Amen. So magpapatuloy tayo sa ating morning revival preview na kung saan ang topic natin ay the indwelling Christ. Amen. So medyo ko ngayon. I have cold and cough na naman. Anyway, preview must go on. Amen. So ang schedule natin ngayon ay week 5, day 4. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Romans 8:10 to 11. But if Christ is in you, though the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. And if the spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who indwells you. Amen. So, inuulit natin yung Espiritu ni Kristo ay nananahan sa ating espiritu. Wala siya sa katawan. At dahil wala sa katawan natin yung Espiritu ni Kristo, sabi rito, ang katawan natin ay patay dahil sa kasalanan. No, yun yung epekto ng pagiging wala si Kristo sa ating katawan. Ang ating katawan ay patay. Patay siya dahil sa kasalanan. Amen. Okay, so, subalit ang ating espiritu ay buhay dahil sa katwiran. So, una sa lahat, yung espiritu ni Jesucristo na pumasok sa ating espiritu, dinala niya yung katwiran. Ang ibig sabihin kasi ng katwiran ay si Kristo mismo na siyang katwiran natin sa harapan ng Diyos. No? At dahil merong katwiran na tumutukoy sa Espiritu ni Kristo na nasa Espiritu natin, kaya yan ay naging buhay. Kaya ang buhay ay nasa Espiritu natin. Amen. So, magbabasa na ako. So, in Romans 8:9, Paul says, "You are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Yet, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not of him." This verse indicates that the Spirit of Christ is the Spirit of God who dwells in us, that we may be in the Spirit. Paul used these titles interchangeably, indicating that the indwelling Spirit of life in verse 2 is the all-inclusive life-giving Spirit of the entire triune God. God, the Spirit, and Christ, the three of the Godhead, are all mentioned in verse 9. So, hindi siya simple, no? Mapapansin niyo yung sinasabi rito. Ang Espiritu ng Diyos nananahan sa atin. Ang Espiritu ni Kristo nasa atin. So, itong dalawang ito ay interchangeably used. Nang ibig sabihin, ang Espiritu ni Kristo ay ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay ang Espiritu ni Kristo na nananahan sa atin. Na nagpapakita na ang buong tres-unong Diyos ay nananahan sa atin. Subalit bagamat ang buong tres-unong Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu, ay nananahan sa atin, hindi sila tatlo, kundi sila ay isa lang. No? So yun yung sinasabi. At yung isa na yan yung Espiritu ng buhay na binanggit sa atin sa verse 2 ng Romans. Di ba sa verse 2 ng Romans, binanggit sa atin ang Espiritu ng buhay, no? O kautusan ng Espiritu ng buhay na nagpapalaya sa atin. At yung Espiritu ng buhay, yan din yung Espiritu ng Diyos, yan din yung Espiritu ni Kristo, na sa madaling salita, ang buong tres-unong Diyos ay nananahan sa loob natin. Ang Ama, Anak at ang Espiritu
No? Kaya nga sinasabi sa atin, dahil dyan, wala tayo sa laman at tayo ay nasa espiritu. No? At dahil ang espiritu ay nananahan siya sa ating espiritu. Sa ating espiritu, nandun ang katwiran at buhay. No? Subalit, ang ating katawan ay hindi pinananahanan. Pero meron ditong binanggit sa atin doon sa verse na binasa natin. No? Sabi niya, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who indwells you. Aabutin pa rin niya yung ating katawan. At pag umabot yung espiritu sa ating mortal bodies, ang ating katawan ay maging life din. Kaya ang espiritu natin ay life. Ano pa? Ang ating kaisipan. Sabi niya, binanggit din dito sa Romans 8. Ang ating kaisipan ay life din kapag ito ay natigmakan ng espiritu. At ang ating kaisipan ay ang pangunahing bahagi ng ating kaluluwa. At may posibilidad ng espiritu, aabot din siya sa ating katawan. Na bagamat wala pa ang transfiguration ng ating katawan, subalit sa panahon na ito, kaya ring abutin ng espiritu ang ating katawan. Pero ano yan, last part na yan, kaya medyo malayo. So, kailangan matigmakan muna yung kaluluwa bago siya umabot sa katawan. Amen. However, there are not three in us. There is only one, the triune spirit of the triune God, triune spirit. Pero isa lang. Kasi yung salitang triune, composed of 3 and 1. Kaya isa lang siya. 3 siya kasi may aspekto siya ng Ama, Anak at Espiritu. Pero sa totoo, isa lang din siya. Amen. The Spirit of God implies that this Spirit is of the one who was from eternity past, who created the universe and is the origin of all things. Yan. Spirit of God. Sino ba ang Spirit of God? Ito ay tumutukoy doon sa isa. Of course, yung Ama yan. Doon sa isa na nandiyan na sa Genesis pa lang. At mula sa kawalang hanggan. No? So, yan yung Spirit of God. No? At yung Spirit of God, siya yung lumikha ng lahat ng bagay sa buong sansinukob. No? At yan ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Kaya ang ginamit na term, Spirit of God, na umiiral na sa nagdaang walang hanggan, no? At ang natatanging manlilikha ng buong sansinukob. Amen. Amen. So the Spirit of Christ implies that this Spirit is the embodiment and reality of Christ. Ano itong Spirit ito? Ang pagsasakatawan at realidad ni Kristo. Okay. The incarnated one, ang nagkatawang taong isa. Okay. This Christ accomplished everything necessary to fulfill God's plan. Si Kristo rin ang nagsagawa ng lahat ng mga bagay, no, upang masumpungan o matugunan, no, ang plano ng Diyos. He includes not only divinity, which He possessed from eternity, but also humanity, which He obtained through incarnation. So, sino ang Kristong ito? Siyempre, ang isang ito ay nagtataglay ng divinity. No? At siya rin ang isang nagkatawang tao na nagtataglay ng humanity. No? So, yan si Kristo. He also includes human living, crucifixion, resurrection, and ascension. Ito naman yung mga prosesong dinaanan ni Kristo na nasa Kanya din ngayon. No? Ano yan? Nagkatawang tao na buhay bilang isang tao, napako sa krus, na buhay na muli. No? Umakyat sa sangkalangitan
at naging espiritong nagbibigay buhay. So, yan yung mga proseso. This is the Spirit of Christ in resurrection. That is Christ Himself dwelling in our spirit. Okay? Ang espiritu ng pagkabuhay na muli na nananahan sa atin. Okay? And then, the embodiment of the process triune God into us as resurrection life. Okay, ang pagsasakatawan ng tres unong Diyos bilang buhay sa atin. Okay, na nasa atin ngayon. Amen. At ito ring resurrection life na ito ang tutuos ang kapangyarihan ng Diyos upang tuusin ang lahat ng mga negatibong bagay sa buhay natin. Okay. Thus we may live today in Christ's resurrection, in Christ Himself, by living in the mingled spirit. O yan, mingled spirit. No, pinaghalong espiritu, no, sa pamamagitan ng pinaghalong espiritu, magiging pamumuhay natin si Kristo ngayon. At magiging lahat-lahat natin. Amen. So today's reading na ako, Romans 8:10 reveals that the Spirit of Christ is Christ in us to make our spirit life. Amen. So, yan yung Espiritu ni Kristo na nasa ating Espiritu upang gawin ang ating Espiritu na buhay. No, ibig sabihin kung saan nandun yung Espiritu. No, Espiritu ni Kristo, nagiging buhay ang dako na yan. Pumasok siya sa Espiritu natin, naging buhay yung ating Espiritu. Diba? Pumunta siya sa mind, naging buhay yung mind natin. Pumunta siya sa ating katawan, nasisirang katawan, naging buhay yung katawan natin. Sa lahat ng kanyang pasukan, nagiging buhay. Kung buksan mo ang sarili mo sa kanya, maging buhay. Okay, ang iyong sarili. Amen. In this verse, the Spirit is not mentioned. For here, the emphasis is that Christ today is the Spirit, and that the Spirit of Christ is the very Christ in us, according to the fact. It is Christ, according to experience, it is the Spirit. So yung sinasabi natin, yung triune God, nandito. No, yung Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo. Pero yung Espiritu talagang ikatlong bagay sa tres unong Diyos, hindi naman siya binanggit. Bakit? Kasi, itong explanation. Ayon sa facts, sa kabuuan, no, it is Christ according to experience, it is the Spirit. Si Kristo kasi, pag na-apply na sa ating experience, Espiritu na siya. Espiritu na siya. No, ang tinanggap natin si Kristo, pero nung matanggap natin siya, ang natanggap natin ay Espiritu na. Okay? So, He is the Spirit in our worshiping of Him, calling on Him, and speaking of Him. He is Christ. Kapag tinatawag mo siya, siya ay si Kristo. Sinasamba mo siya, siya ay si Kristo. Oo. At kung nakikipag-usap ka sa Kanya, siya ay si Kristo. Okay. Pero pag pumasok ka, okay, sa karanasan, okay, siya ay Espiritu. Amen. Siya ay Espiritu. At pumasok siya sa atin bilang Espiritu. He has the title, the Spirit. These are not two who dwell in us, but one dweller in two aspects. No, one dweller in two aspects. So, ibig sabihin, isa lang naman siya. May mga pagkakataon lang na siya ay si Kristo. At may pagkakataon na siya ay Espiritu. No? So, madalas, si Kristo, okay, ay naging Espiritu upang mai-apply sa atin. Kung hindi siya Espiritu, hindi siya ma-apply at magiging karanasan natin. Amen. So, Christ in you is the crucial point of the book of Romans. In chapter 3, Christ is on the cross, shedding His blood for our redemption. In chapter 4, He is the resurrection,
in chapter 6. We are in Him. Now in chapter 8, He is the Spirit in us. So iba-ibang aspect, mas dumami pa yung aspect niya rito. No, iba't ibang aspekto ni Kristo sa iba't ibang dako o proseso. Pero tandaan nyo, okay, nung siya ay nakapasok sa atin, siya ay Espiritu. Now that we have Christ in us, though our body without is dead because of sin, our spirit within is life because of righteousness. Christ coming into us as life possesses the death situation of our body, exposes the death situation of our body. In our spirit is Christ, the Spirit as righteousness, resulting in life. But in our flesh is Satan as sin, resulting in death. Amen. So, anong meron tayo sa ating espiritu? Si Kristo na nagre-resulta sa buhay. Anong meron tayo sa katawan natin? Si Satanas na nagre-resulta sa kamatayan. So, yan yung sitwasyon natin panahon na ito. Na may Kristo sa espiritu natin. May Satanas sa katawan natin. May buhay sa espiritu natin. May kamatayan saan? Sa ating katawan. Sapagkat kung saan nandun si Kristo bilang espiritu, nandun ang buhay. Kung saan nandun si Satanas, nandun ang kamatayan. So, ganun ang situation. Although Christ is in us, our body is still dead because of sin. The indwelling sin has brought deaths to our body. However, we should not be troubled by our dead body, since our regenerated spirit is life because of righteousness. So, huwag kang magulumihanan sa sitwasyon ng katawan natin. No? At sapagkat ang atin namang espiritu na pinananahanan ni Kristo ay may buhay at merong katwiran. Hayaan mo na muna yung katawan. No, wala tayong magawa dyan. No, yan ay matutubos sa pagbalik ng Panginoon. No, pero sa panahon na ito, umaabot din yung pagtitigmak sa ating katawan. Kung natitigma ka, nagiging buhay yung kamatayan. No, pero ang kakumpletuhan ng kaligtasan ng ating katawan ay sa pagbalik pa ng Panginoon. Yon ang tinatawag na katubusan ng ating katawan. Amen. Okay, so the indwelling Christ brings life to our spirit through righteousness. This righteousness is the righteousness of God, which is Christ himself is first righteousness to us. And then because of this, he is life also to us. As long as Christ is in our spirit is life because of Christ as our righteousness. So sa ating espiritu, dalawang dinala niya, ang buhay at ang katwiran. Sa katawan natin na hindi naabot ni Kristo sa panahon ng ating pagkasilang na muli o sa panahon ng ating katubusan. Kaya ang katawan natin ay patay dahil sa kasalanan sapagkat yun ay pinananahanang lugar ni Satanas. Amen. 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 Okay. Now, not only is the Spirit of God life, even our regenerated spirit is life. The Spirit who is Christ himself is now life in our spirit. Therefore, our spirit becomes life. The indwelling Christ has brought life to our spirit. So, salamat sa Panginoon. At least meron tayong isang bahagi
na buhay at may buhay. Yun ay ang ating espiritu, no, na pinananahan ng lugar ni Kristo ngayon bilang espiritu. Okay, so sabi niya, huwag kayo masyadong mamroblema sa katawan. Ako, paano na to? Yung katawan ko ay pinananahanan ni Satanas, may kasalanan, may kamatayan. Huwag mo na munang problemahin yan. Ang mahalaga ngayon, pumasok tayo sa espiritu, sa pinaghalong espiritu, upang maranasan natin at matamasan si Kristo. Salamat, Panginoon, na ikaw ang nananahang isa sa aming mga espiritu ngayon, at sa pamamagitan ng iyong pananahanan, dinala mo ang katwiran at buhay tungo sa aming espiritu. At mula sa espiritu, Panginoon, pinalalaganap mo ang buhay ng Diyos maging tungo sa aming katawang nasisira. Salamat, Panginoon. Amen.